Hola queridos amigos, kumusta na kayong lahat? Bienvenido a mi canal. Okay, so kakaiba na naman yung pa-intro natin. Happy Tuesday everyone. So Martes na January 2. January 2 na pala guys. So kamusta na kayong lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Okay, so balik trabaho na naman. Balik trabaho, balik eskwela. So yung iba kahit holiday, kahit bakasyon, ay hindi pa rin nagpapahinga. Sila ay nagtatrabaho pa rin sa ibang bansa. Todo kayod. Okay. Todo kayod pa rin yung mga, lalo na yung mga OFW, para sa pamilya sa Pilipinas. Okay, so, ngayon pala ay nagluluto ako ng time check. Anong oras na ba? Time check, it's already 10:45 ng umaga, Bolivia time. So, ngayon, nagluluto ako ng guys, ng sabaw. Hulaan nyo kung anong klaseng sabaw ito. Alright, so ito pala ay bulalo. Or sinakamis na mga bulalo dyan. Nagbubulalo ako kasi last week ko pa nabili itong mga buto-buto. Alam nyo ba na dito sa city kung saan kami nakatira ay napaka-barato ng mga buto-buto guys. Alam nyo kung magkano itong nabili ko? Is nasa mga 35 Philippine peso lang. So that is 5 Bolivianos. Napaka-cheap ng mga buto dito. Alam nyo? Kaya palagi sinasabihan kapag merong mga buto doon, sinasabihan ako ng asawa ko, bumili ka. Kasi alam niya na mahilig ako doon. Alam niya na tayong mga Pilipino ay mahilig sa mga sabaw, sa bulalo, yung ganon. So, napaka-cheap talaga ng buto dito. Yung mga buto dito, hindi lang mga buto-buto ha. Yung mga buto dito may mga laman, maraming laman. Tapos, bumibili talaga ako. Nasa mga 49 or to 50 pesos, ranging to yung mga buto dito nila. 20 Philippine peso to 50 Philippine peso yung mga buto dito. Naka-plastic na, lalo na sa mga supermarket. Sa mga supermarket, naka-plastic na yun, malinis na yun guys. Kaya bumibili talaga ako kasi napakabarato. Sabi ko, ay bakit sa Pilipinas napakamahal? Ay hindi naman siguro yung mga buto-buto Hindi naman siguro mahal yung mga buto-buto. Beef po, kasi nga sinasabi ko sa inyo, hindi sila masyadong nagbibenta ng mga dito, buto ng mga baboy, yung mga ganon. So, ito na, ipapakita ko sa inyo. So, ito na, ang ating bulalo. Ay, naku, hindi pa maano. Alright, so, ano po yan? Nilagyan ko ng corn. Itong corn na ito, parang last week pa namin nabili ito. Sabi ko, ilagay ko na lahat dyan. Tapos, nilagyan ko lang ng peppercorn. Tapos, nilagyan ko ng sibuyas at ng ahos. Kasi wala na akong ginger. Okay, naubusan na pala ako ng ginger. Pero dahil gustong-gusto ko talagang humigop ng sabaw ngayon. Kasi parang parang hindi na ako natunawa sa kakakain ng karne. Hindi talaga ako mahilig sa karne guys, alam nyo. Tapos yung bok choy natin na nabili ko sa Asian market, ito na hinuhugasan ko. Tinatanggalan ko lang ng mga nagyayelo na mga dahon. Medyo hindi na fresh yung bok choy natin. Pero gamitin pa rin natin. Kaya nga, nagbulalo ako ngayon para magamit na natin yung bok choy. And then, magluluto pala ako ng sotanghon o vermicelli. Sauteed. Pero apat to, isa lang yung gagamitin ko. Ito ho. Alright, so, nabili natin to sa Asian market. So, isa lang yung gagamitin ko kasi mahal ito. Magkano ba to? 175 kung yung ganito. Tapos, kailan pa kaya ako makakabalik dun sa Asian market? Ay, naku. Tapos, hindi pala ako nakabili. Wala silang ampalaya. Ampalaya pala yung sanang bibilhin ko. Ampalaya. Tsaka, ano pa ba yung nabili ko dati doon? Nakalimutan ko. Pero ampalaya talaga. Kasi na-miss ko yung ampalaya. Doon ako nakabili one time ng ampalaya. Marami akong binili nun. Tapos medyo mahal talaga. Tapos meron kasi akong sitaw doon. Baka mag-aadobong sitaw din ako bukas. Kasi hindi na yun, yung hindi siya young na string beans. Hindi siya young na sitaw. Kaya medyo nag-yellow na. Masarap yung parang crispy pa ba? Yung medyo young string beans pa. Hindi, teka lang.
Mas masarap yung young na string beans kasi mas crunchy yun, di ba? Siguro ito bukas na to. Lulutuin ko na talaga to agad-agad kasi ngayon kami lang naman dito kasi balik trabaho na. So, ito lang yung gagamitin ko. Tapos itong bulalo pala, lalagyan ko pala ito ng carrots. Naglalagay ba kayo ng carrots? O lagyan ko to ng carrots at saka itong bok choy natin. At saka maybe maglalagay ako ng potato. Ewan ko kung naglalagay yung iba ng patatas. Pero ako, minsan naglalagay ako kasi pinapakain ko sa anak ko. Kasi wala na akong ibang malagay. Pero ito marami itong corn. Dati, kasi hindi kasi palaging mga supermarket. Kahit yung public market ng mais. Yung whole talaga na mais. Ibig kong sabihin. Kasi may po to. Tempo-tempo ba? So, ngayon ay panahon na ng mga mais, kaya nakabili kami last week ng mais. Pero kung wala kaming mais, yung ginagamit ko is yung yellow corn sa can. Tinatanggalan ko lang yun ng tubig, tapos pinubuhos ko dito. Yun yung ginagamit namin. Kasi, hindi talaga to, minsan lang magkaroon ng mga dito, yung mais. Tapos, ito, hindi to yellow corn, yung normal lang to na mais. Kasi dito, yung yellow corn ay hindi mo rin siya masyadong nakikita. Parang timpo-timpo lang din. So, yun lang. Tapos ito, lagyan ko ng chicken. Okay, lagyan ko ng chicken from vermicelli. Maliit lang yung, kasi ako lang yung kakain. Tapos, para walang sobra, kasi ayoko nang magtapon ng pagkain. Ayoko magsayang ng pagkain, Kasi alam nyo, mula nung nagkasakit ako, mula nung na-hospital pala ako, nagkasakit ako yung namaga, yung aking pancreas. Hindi na ako kumakain ng mga leftover, guys. Kasi kahit na nilagay siya sa refrigerator, hindi talaga ako kumakain kasi masama din naman yun sa katawan natin, guys. Alam nyo, meron namang iba kasi nasanay naman tayo sa Pilipinas na kumakain talaga ng leftover, pero dito lalo na summer season, hindi talaga nagtatagal yung pagkain. Kaya, diretso na talaga nilalagay sa mga refrigerator. Now, parang nag-Google search ako doon, yung mga may problema sa tiyan, mga pancreatic problem, o mga ganun, is binakawalan talaga na kumain ng mga leftover. Okay, kahit na hindi yan panis or whatever, pero yung mga leftover, kasi meron na yung mga bacteria talaga. Yung parang ganun ba? Kahit na initin mo pa. So, iniiwasan ko na kumain talaga ng mga leftover. Minsan, kumakain ako, lalo na kapag tinatamad akong magluto, kasi kami lang talaga dito ng anak ko. Pero yung anak ko, hindi ko talaga siya pinapakain ng mga leftover, guys. Ako lang talaga, naluluto talaga ako ng pagkain na para sa kanya. Minsan, kapag kumakain ako ng leftover, ako lang, hindi ko siya pinapakain kasi ayoko makasakit yung anak ko. Alam niyo yun? So, iwasan na natin, okay? Tapos, kaya nga hindi ko gustong magluto ng marami kasi ayoko nang may leftover tapos itatapon ko rin naman. Nilalagay namin sa ref, pero tinatapon din naman, diba? So, sayang. Huwag tayong magsayang ng pagkain. So, as much as possible. Kaya nga, medyo tumaba ako ngayon kasi kinakain ko talaga lahat ng mga niluluto ko. So, itong mga sabaw-sabaw, minsan, kinikip ko talaga. Tapos, kinakain ko. Itong mga sabaw-sabaw lang, yung mga sabaw na, usually, yung mga sabaw lang talaga, yung mga kinikip ko na kinakain ko pag kinabukasan kasi sayang, yung parang ayoko nang magluto ulit ng ng sabaw na ako lang din naman ang kakain at yung anak ko. So, eto, hindi naman to marami, parang maubos namin to kasi parang nag-crave ako ng sabaw talaga ngayon, guys. Kasi yung tiyan ko, kagabi, kahapon, napakalaki ng tiyan ko kahapon kasi marami kaming kinain. Tapos parang hindi natunawan ba? Yung parang ganun, yung feeling na hindi ka natunawan kasi, palaging kumakain ng karne. Alam nyo kasi, hindi talaga ako mahilig sa karne. Alam nyo, guys, hindi ako mahilig sa karne. Mas gusto ko pang kumain ng gulay. Ewan ko kung, siguro dahil nasanay kami, nung mga bata kami, hanggang sa nagdalaga kami, palagi talagang gulay kami. Okay, gulay, ginamos, bulad, yung ganun. Tapos, kami talaga lahat, pati yung mga kapatid ko, hindi talaga kami mahilig sa karne. Yung tatay ko, yung mahilig sa mga karne, ganun. So, kung merong karne at merong malunggay at iba pang mga lauoy sa atin, no? Kapag
may karne sa lamesa at may lauoy o malunggay at saka bulad at ginamos at saka pipino na salad. Ay naku guys, hindi talaga nauubos kahit may humba pa dyan o adobo pa dyan na karne. Hindi talaga yan nauubos guys. Dito talaga ubos na ubos talaga yung lauoy talaga. Kami lahat ng magkapatid. Lalo kahit na yung kapatid kong lalaki, mga kapatid kong lalaki, talaga masabaw, mas prefer namin yung lauoy kaysa yung tatay ko lang kumakain ng karne palagi. Pero alam nyo guys, kailangan din natin kumain pala ng karne. Okay? So we need proteins. Saan natin nakukuha? Well, yung isda, pwede naman yung isda kasi kumakain naman kami ng isda, Pero kailangan din natin kumain talaga ng karne, guys. Proteins. Hindi talaga kami mahilig sa mga karne. Uy, hindi talaga. Ay, nako. Ay, dati, yung kapag may naghahanda, kasi yung tatay ko mahilig yun mag-fiesta dati, So, ihaw ng baboy. Ay, nako, yung nanay ko, sinasabi talaga, so meron ng maraming, putahe, yung nanay ko sinasabi talaga, ay, tayo ng malunggay, yung hindi talaga namin matiis, guys, alam niyo yun? Hindi namin matiis, yung parang, kabuhi on me, ano ba yung kabuhi sa Tagalog? Ewan ko, kabag, kabag, hangin sa tiyan, ewan ko, basta kabuhi on me, oo. So, hindi talaga kami mahilig sa karne. Yung sinigang, pag magsinigang, meron akong kapatid na lalaki na mahilig din sa sinigang mo ganun. Kaya yung nanay ko, ayaw ng sinigang parang aslong, lalo na kapag meron kang mga hyperacidity, mga gastritis yung ganun. Tapos, kumakain ka ng medyo maasim na sabaw, yung parang ganun. Meron kasi kami noon mga hyperacidity, yung nanay ko yung ganun. Ako meron din. So, hindi kami masyadong mahilig doon. Mas gusto namin ng moringa o malunggay. Mas gusto pa namin humigop ng malunggay, guys. At saka bulad at ginamos. Okay, so yun yung buhay na meron kami sa Pilipinas dahil sa probinsya. Kaya ako dito, hindi rin ako mahilig sa karne, guys. Kapag palaging nagkakarne, ayokong kumain. Alam nyo, merong isang araw na hindi talaga ako kakain kasi nakahanap talaga ako ng sabaw. Moringa dito, meron, yung binan ko dati, merong moringa. Kaso nga lang, hindi ako kasi sabi ko, wala, baka pagtawanan ako kasi alam nyo, sa mapanglait, kasi sila din naman dito, yung pamilya ng asawa ko mapanglait. Yun, itong sabaw na itong bulalo, ay naku, kapag nagluluto ako nito, ay naku, pinagtatawanan nila yung bulalo natin. Kasi sabi nila, sabaw lang daw. Lalo na yung biyanan ko, mapanglait yun, guys. Sa mga pagkain natin, mapanglait. Yung sister-in-law ko at yung tsahin niya dun sa ibang bansa, nilalait yung champurado natin. So, yun. Nagluto ako ng paboritong milanesa ng mister, tapos tumawag yung kapatid niya na babae. Sabi niya, yung tsahin natin, pinagtatawan yung yung milanesa with champurado. Nilalait nila yung So, hayaan na natin, diba? Personality naman nila yun. Personality talaga ng pamilya ng asawa ko yung mapanglait. Hindi naman lahat ng tao dito mapanglait, pero itong pamilya ng asawa ko mapanglait sila. Oo. So, itong sabaw na ito ay nilalait nila to, guys, kasi sinasabi nila tubig lang daw yung sabaw natin. Kasi kakaiba yung sabaw nila dito, guys. Yung sabaw nila dito, yung consistency is quite thick. Yung consistency, yung ibig kong sabihin is anong tawag doon? Espeso yung sabaw nila. So, hindi na kinakailangan ng kanin. At saka marami talagang ricados. Kahit na vegetable pa yung hinahanda nila. Marami talagang ricados, guys. Tapos, hindi na talaga kailangan ng kanin. Ngayon, dati, kapag naghahanda sila ng sabaw, kailangan talaga may rice. Kasi pala rice talaga. Sabi ko, parang hindi ako makontento ba? Yung sabaw nila, hindi ako makontento kapag walang rice talaga. Kaya dati naghahanda talaga ako ng rice. Kahit na thick yung consistency ng sabaw nila, naghahanda pa rin talaga ako ng rice. Ngayon, hindi na. Okay, nakapag-adjust na ako. Kasi hindi na ako like everyday kumakain talaga ng rice. So, nakapag-adjust na ako. Dati, nanginginig ka talaga yung katawan ko, guys, kapag hindi ako kumain ng rice sa isang araw. Kasi merong isang araw na hindi sila kumakain ng rice dito, guys. Alam nyo, hindi talaga sila mahilig sa rice. Yung nila, yung carbohydrates nila, yung mga patatas, yung pasta, yung ano-ano pa,
Basta hindi sila, talaga, hindi sila pala rice. Merong mga panahon hindi talaga sila kumakain ng rice. Ako, pala rice kasi ako, guys. Talagang, kahit nung bata pa ako, as in, kaya malaki yung tiyan ko. Pala rice talaga ako. Palakanin talaga ako, guys. Nanginginig talaga yung katawan ko dati. Kahit one day, hindi ako nakakakain. Nanginginig. Kahit kumakain ako ng pasta, kahit na may mga carbohydrates akong kinakain, guys, nanginginig talaga ako. Nanginginig talaga yung buong katawan ko. Kaya, the next day, kumakain talaga ako ng rice. So, paunti-unti, hanggang sa lumipat kami dito sa bahay na to, paunti-unti nang nag-a-adjust yung katawan ko. Tapos, merong 2 araw, hindi na ako nagra-rice. Yung gano'n, nakapag-adjust na ako fully talaga. Kain nila dito. So, yun, napakahirap ha. Napakahirap talagang mag-adjust ng... tulad ng sinasabi, napakahirap mag-adjust dito sa ibang bansa. Maraming adjustment ka talagang ginagawa. Okay, so i-prepare ko na itong aking mga ricado. Guys, ito na ating bulalo, guys. Ay, natatakam na talaga ako. Super! Ang sarap. Luto na to. Ready na to. Everyone is... Ay, ang sarap. Grabe. Natatakam na ako. And then, our Filipino rice is... in a few minutes more, maluluto na to. So, isara muna natin. One eternity later. China products, yung mga ganon. Yung mga glass noodles na mga nakikita kasi nila sa YouTube na kumakalat nung during the pandemic, may mga maraming kumakalat na mga pagkain galing China, yung mga ganun, mga plastic. Ayaw nilang kumakain ng ganito. Pero syempre tayo, sa naman tayo sa Pilipinas, wala naman tayong problema doon. So, tayo na lang ang kakain. Ready na ang ating lunch, guys. Bulalo. Meron tayong sauteed sotanghon or vermicelli noodles. And then, of course, ang ating rice, Filipino rice. Let's eat, everyone. It's time for lunch. 1 hour later. Gloomy. It's very gloomy today, guys. It's going to rain this week. So... kanina pa to, pero hindi umuulan. Kanina pa tong ganito, gloomy talaga siya, pero hindi pa umuulan. Tomorrow, uulan na naman. Tapos, naglinis ako dito kahapon. Kahapon, naglinis pala ako dito. Ayun, ito, ginunting ko na tong, guys, ayun, gidauban ako diha. Ayun, gidauban ako diha. Kagabi.
bago kami umalis. Tapos, alam nyo, gamit ko gunting. Ginunting ko lang ho yan. Guguntingin ko yung doon, yung tatlo doon. Ginugunting ko po ito kasi kapag may pumunta ditong mag-cut ng grasses, kasi pinapakat namin to, yung grass dito. Ayaw kong i-cut niya dito, yung dito, sa mga ganito. Kasi masisira yung mga bulaklak ko, guys. Kawawa naman. So, ako nang nagka-cut dito. Kapag mayroong grass cutter, doon na lang sila nagka-cut, hindi na dito. Ayaw kong kinakat nila dito. So, medyo malalaki na yung matagal na to, parang magdadalawang buwan na to, hindi nag-grass cutteran. Nalilinisan ba? So, linisan ko siya. Guntingin ko muna yun, guys, okay? Nagkasugat pala ako, guys. Oh, tingnan nyo. Ito, nagkasugat dahil sa gunting. Tapos, ito pa. Ito. Niburot. Alam nyo yung transfer ko? Naalala nyo yung gumawa ako ng video na transfer ko yung mga similya, guys? Ito na, may bulaklak. May buds. Ay, bulaklak na to. Yes. Ibaligya na natin eh. It's ready for selling. Marami to. Meron tayo itong bago yan. Tapos ito rin. Oh. Yan, guys. Ang saya talaga kapag nagtanim tapos nakikita mo yung result. Ang saya. Sige na nga, magugunting muna ako eh. Natatawa pala ako minsan. Ganito guys, tingnan nyo. Isa ko yung ginugunting. Kaya nagkasugat-sugat na yung kamay ko. Natatawa ako minsan kasi yung mga neighbor namin, nakikita ako, pinagtatawanan ako kung anong ginagawa ko dito. Anong ginagawa ko dito sa labas at talaga, nakaupo pa talaga sa daanan. Hindi nila alam na nagugupit ako dito. Kasi para makatipid din tayo sa gastos, makatulong man lang tayo sa ating partner sa mga gastusin. Magtipid na rin, yung ganun ba. So, okay lang naman sa akin magaganito ako, guys. Sinabihan ko na pala, sabi ko sa asawa ko na bili kami ng grass cutter, yung electric lang ba? Hindi yung yung parang gasolina. Ayoko nun, yung electric, kasi meron dito sa amin, kapitbahay namin, may electric sila. Ay, hindi, pinsan pala. Pinsan ng asawa ko, kapitbahay namin. Sabi ko, hiramin mo. Sabi ko, hiram tayo. Kasi, para hindi na tayo gumastos sa Tapos, sabi ng asawa ko, wag, bili na lang ako para sa atin. So, yun. Merong mga electric na grass cutter pala. Okay na yung electric grass cutter kasi mas gusto kong ako lang yung gumagawa dito sa bahay, guys. Mas mabuti nang tayo kasi malinis, tayo yung nakakaalam ba. Tapos wala din ako masyadong ginagawa. Kaya mas gusto ko yung meron akong ginagawa. Kahit na mahirap yun, gawin ko talaga. Inayos ko nga yung sink namin. Naayos ko na, finally. Naayos ko na rin siya kanina. So, talaga tayong mga babae, tayong mga housewife ay talagang nagagawa natin ng paraan yung mga bagay sa bahay na tayo-tayo lang. Parang na tayo, kasi tayo? Ang tawag doon, multitasker. Tasking. Ay, naku. Kasi tayo, mga babae. Anong tawag doon? Nakalimutan ko eh. So, meron kaming malaking gunting pala, guys. Okay, so ang ginagawa ko dati is, ako lang talaga, nung binilhan ako ng malaking gunting ng asawa ko,
palaging ako na lang ang nagkakat. Kasi sabi ko talaga sa kanya, sige na, bilhan mo ko ng gunting. Kasi gusto kong ako yung nagkakat. Palagi kong nililinisan talaga tong dito namin. Meanwhile,